Hallelujah. 1, 2, 4 po. So, purihin ng Panginoon. Tayo po ay magbasa sa Matthew. Samahan niyo po ako. Matthew 16. Hallelujah. Verse 1 to 4. Sabi po dito, lumapit kay Jesus ang ilang Pariseyo at Saduseyo upang siya'y subukin. Humingi sila sa kanya ng isang himala mula sa langit. Ngunit, sinabi ni Jesus sa kanila, kapag dapit hapon ay sinasabi ninyong magiging maganda ang panahon dahil maaliwalas ang langit. At kapag umaga na may sinasabi ninyong uulan ngayon dahil madilim ang langit. Nakakabasa kayo ng palatandaan sa langit, ngunit hindi ninyo mabasa ang palatandaan ng kasalukuyang panahon. Last verse, 4. Lahing masama at taksil sa Diyos. Humihiling kayo ng palatandaan, ngunit walang ibibigay sa inyo maliban sa himalang nangyari kay Jonas. Pagkatapos nito, umalis si Jesus. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, salamat po sa banal mong salita. Sa banal mong salita, Panginoon, na pagpala na agad ang bawat isa sa amin. Kaya, Ama, patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang iyong banal na salita na maihayag ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong kapangyarihan, ayon sa iyong mga kapahayagan, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang aking buhay, ang aking bibig sa oras na to, Panginoon, na patuloy ka, O Diyos, maluwalhati, O Diyos, in the mighty name of Jesus. Ikaw po ang aking maparangalan, hindi po ako ang makita. Ikaw ang magsalita, i-anoint mo ang aking mga labi, Panginoon, ng iyong banal na langis, O Diyos, upang ang authority, Panginoon, ng iyong banal na salita na aking ipapahayag sa oras na to, Panginoon, ay patuloy, Ama, maging ganap. Hallelujah, na ang kapangyarihan mo, O Diyos, at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang nakikipag-isa sa amin sa oras na to. Ama, sinabi mo sa iyong salita at we acknowledge your word, Panginoon, that 2 and 3 people gathering in your name, Father God. In your name, nandito kami na nagpe-fellowship, Panginoon, sa iyong pangalan, O Diyos, at hindi sa pangalan ng kahit sino, Ama. Kaya patuloy mong parangalan, Panginoon, hallelujah, ang kalwalatian, Panginoon, at katagumpayan ng gawaing ito ay itinitiwala namin sa iyo sa pangalan ng aming Diyos na buhay na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Itanim mo sa pinakamatabang parte ng aming puso ang aming maririnig sa oras na to. Lord, nagpapakumbaba po ako sa iyong harapan. Ikaw po, Panginoon, ang magturo, Panginoon, magtuwid, Ama, at convict sa bawat isa sa amin na nandito ang mga kababaihan. In the mighty name and powerful name Jesus, I pray sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Purihin ng Diyos. So, makikita po natin dito, hallelujah. So, pinamagatan ko po ito na trick or truth. Amen. Tinitrick ba nila si God o naghahanap sila ng katotohanan? Amen. So, dito makikita natin, from verse 1 to 4 po, hallelujah, yung mga Sadducees at saka mga Pharisees nagsisik po ng signs from Jesus. Amen? So, dito makikita natin, sinabi niya sa English, then the Pharisees and Sadducees came and testing him, sabi sa English po, ng King James, and testing him, asked that he show them a sign from heaven. So, dito makikita natin, yung Pharisees po and Sadducees, actually, itong dalawang grupo po na to, amen, is, dito pinapakita na nagwo-work sila together. But ang totoo, they are religious leader po na hindi naman talaga magkasundo. Hindi sila talaga magkasundo. Ang Sadducees at ang Pharisees, ay matagal pong magkaawayan. Long-standing enemy. At ang katotohanan po, they came together, 'di ba, against kay Jesus para i-show sa harap ng that they are serious, 'di ba, na tinitreat nila si Jesus that time kasi gusto naman talaga nilang mapabagsak si Jesus, hindi dahil gusto nila ng katotohanan, kundi humahanap sila ng pagkakataon na mapabagsak si Jesus. Yun po ang katotohanan dahil gusto nilang, 'di ba po, na pinapaniwalaan nila na mali po ang tinuturo ng Panginoon. So, dito makikita natin yung combination ng Pharisees and Sadducees. They stand po sa both belief, amen, na magkaiba sila. Yung Pharisees,
at saka yung kanilang mga pinapaniwalaan. Amen? Ang Pharisees po, nabubuhay sila according to the small point po ng mga oral and scribal law. Sa mga iskriba law. Alam po natin yun, yung mga iskriba. Amen? Sa Tagalog. At ang mga Sadducees po, ito po ay, ang tinatanggap lang nila is only written word sa Hebrew scripture. Amen? So the Pharisees, naniniwala po sila, they believe in angel and resurrection. At ang Sadducees po, nakakabulol, did not. They never believe. Paano ko pong nalaman? Because si Paul po, sa Acts 23, pagbuklat niyo po ako, Acts 23, 6 hanggang 10 po, sabi niya dito, basahin ko po. Nang makita ni Pablo na may Saduceo at mga Pariseo sa kapulungan, sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid, ako'y Pariseo at anak ng mga Pariseo. At dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, kaya ako'y nililitis ngayon." Nang sabihin ito ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at mga Saduseo at nahati ang kapulungan. There is division po, nahati ang kapulungan. Sapagkat naniniwala ang Saduseo na hindi na muling mabubuhay ang patay at walang anghel o espiritu. Subalit, ang mga Pariseo na may naniniwala sa lahat ng ito at lumakas ang kanilang sigawan. Tumayo ang ilan at sa mga tagapagturo ng kautusan nakapanig sa mga Pariseo at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala sa taong ito. Anong malay natin? Baka kinausap siya ng isang espiritu o isang anghel. Naging mainitan ang kanilang pagtatalo at natakot ang pinuno ng mga sundalo na baka magkaluray-luray si Pablo. Pinapanaog niya ang kawal, ipinakuha ni Pablo at pinasok muli sa himpilan. Amen? So dito makikita natin, meron silang dalawang klase ng paniniwala. Amen? At hindi po talaga sila magkasundo. So makikita natin dito na mga Pariseo po, they are not political party. Hallelujah. Naka-prepare din sila na mabuhay po, under sa government, pero pili lang po yun. Amen? Na hindi sa practical, hindi sila nag-stand alone dahil ang po nila is talagang tinawag sila, ang way po nila is religion way. Amen? Ang gusto po nila. At ang mga Sadducee naman po, nakaka-calibrate, nakapanig, amen, sa mga Roman to keep their wealth and power dahil sa yaman po at kapangyarihan. Kaya ang mga Sadduceo po, sila ay nakapanig po sa mga Roman. Amen? Which is, nung panahon na yon ay political sa kanila. Amen? So dito makikita natin, ang Pariseo po, they look long ago, talagang naghahanap sila sa Messiah. At ang mga Sadduceo po is hindi. Amen? Kaya nga, hindi naman dahil hindi ginagalang ni Jesus ang pagtuturo ng Pariseo. Kaya lang po kasi mali yung way nila ng pagtuturo dahil hindi nakikita sa kanilang character. Amen? Nagiging more religious sila kaysa more loving po sa mga tao. Amen? So dito makikita natin that they both have differences. Amen? Pero niloob ng Panginoon na magpanig sila na together. Hindi ba? Hindi sa good way po kundi para sa oposisyon, para mapabagsak si Jesus. Di ba? Nagkasundo sila sa ganung way para hanapan nila ng sign si Jesus kung talagang ikaw nga. Di ba? Kasi yun naman talaga ang kanilang hinahanap dahil hindi sila naniniwala. And testing him as, di ba? That he would show them a sign from heaven. Kasi bakit? Jesus had done many things. Marami na po siyang ginawa na signs. Amen? Pero hindi ito nag-convince sa kanila. Naging unconvinced sila sa lahat ng pinapakita ng Panginoon. Kaya ang hinahanap nila ngayon, hindi nila gusto yung pinapakita ng Diyos na mga kagalingan dito sa mundong ito. Amen? Sa lahat ng mga signs and miracle na ginawa ng Panginoon, hindi sila na-convince doon. They remain unconvinced. Yung both parties na yon. At ang gusto nila, tingnan nyo po ang hinahanap nila. Di ba dati, magpakita kayo ng himala. Amen? Ngayon, sinasabi nila, magpakita kayo ng signs from heaven.
'Di ba? Ano yung gusto nila? Yung katulad na ginawa ni Isaiah na dahil sa fire para maniwala sila from heaven. Amen? Hallelujah. Ito yung calling na gusto nila yung mga ganon na from heaven na pinakita po, 'di ba, ni Isaiah. And para ma-convince sila kasi hindi sila nako-convince sa ginagawang sign ng Panginoon dito sa mundo na even it is done, 'di ba? Madami na pong pinakita ang Panginoon. Even sa Matthew 12:38 sa mga nakita natin doon, 'di ba? Nag-ask din sila ng signs. Tingnan po natin kung anong sinabi nila sa Matthew 12. Hallelujah. 38. Sabi po doon, ito yung mga napagdaanan nating mga pinag-aralan po natin. Sinabi naman sa kanya ng ilang tagapagturo ng kautusan ng Pariseo, Guro, maaari po bang magpakita kayo sa amin ng isang palatandaan? Amen? So, purihin ang Panginoon. So, sa tuwing naghahanap sila, parang nagagalit po si Lord, no? Parang nagtataas si Lord ng sa kanila. Dahil sa 39, makikita nyo doon, sumagot si Jesus, lahing masama at taksil sa Diyos. Naghahanap kayo ng palatandaan, ngunit walang ipapakita sa inyo maliban sa himalang nangyari kay Propeta Jonas. Amen? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, dito makikita po natin, na even doon, same thing din ang sinagot ng Panginoon dito. Hallelujah. Na even naghahanap po sila ng mga palatandaan, po, kasi yun yung naging traditional sa kanila. Paano pag di ka na nakakita ng palatandaan? Hindi ka na ba maglilingkod sa Diyos? Paano pag di na tayo nakakakita ng maganda sa paningin natin, mga kapatid? Hindi na ba tayo maglilingkod sa Diyos? Kasi ito yung traditional na nakagawian nila sa mundong ito. Amen? Pero makikita natin na ito pong kagawian na to, pwede itong maging counterfeit. Amen? From Satan. Hallelujah. 'Di ba? Na hindi po pwedeng lagi na lang tayong makakita ng himala. Kasi ang pananampalataya po, hindi dahil sa mga nakikita nating signs. Amen? Sabi po ng salita ng Panginoong Diyos, ang pananampalataya, it is a substance na kahit hindi mo nakikita, naniniwala ka. There is hope doon na may substance kang pinapaniwalaan, kapatid, na you believe. Amen? Kaya tayo po, di ba, kahit di tayo nakakakita, alam natin kasi bakit? Kinikilala natin ang Panginoon sa buhay natin. Kinikilala natin na siya ay Diyos. He is sovereign. Kapag gano'n ang pagkakakilala natin, hindi natin kailangan ng mga bagay na nakikita natin. Hayaan natin na mag-follow lang ang lahat ng yon. Amen? Kaya, immediately po, makikita natin doon, yung demand ng mga Jewish leader na signs from heaven po is naging kontra. Amen? Sa sharply within the Gentile crowds na nag-respond si Jesus ng miracle. Kaya nga, karamihan po ng mga Gentile, 'di ba, na lumalapit kay Jesus Christ, 'di ba? Ginrant niya po yung mga kanilang mga demand nila, yung kanilang mga kahilingan sa Panginoon na katulad ng babae na hindi naman siya Jews, hindi naman siya Hebrew, hindi naman siya Israelite, 'di ba? Na lumapit na, Lord, pagalingin mo 'yung anak ko kasi sinasaniban siya ng masamang espiritu. 'Di ba? Even hindi dinala ang Panginoon, hindi pa panahon para sa Gentile. Dahil after cross pa lang tayo. Amen? Pinagaling ng Lord. Even yung centurion na mga pinagdaanan natin dahil sa kanilang bilip sa Diyos. Hindi dahil may nakita silang mga himala, kundi yung kanilang paghanga na Panginoon. Di ba? Ako po ay alagad din ng 'di ba, ng mga nakataas-taasan, sabi ni centurion dati. Elaborate ko lang po, hindi perfect yung aking pero para hindi na po tayo magtagal. Pero sinabi niya doon, lingkod din ako, 'di ba? Pero pinaglilingkuran din ako. Sa salita mo lang, gagaling siya. 'Di ba? Yung aking alipin gagaling. Iutos mo lang. Kasi ako ganun din, nag-uutos ako. Pag inutos ko, sumusunod sila. Dahil Diyos ka, naniniwala siya na Diyos ang Panginoon, iutos mo lang. Sa salita mo palang gagaling ang aking, hindi mo na kailangan pumunta sa bahay ko. 'Di ba? 'Di ba po? Sa salita pa lang niya, naniniwala siya na yun ay Diyos, na may kapangyarihan siya. Anong sabi niya? 'Di ba? Wala pa akong nakitang katulad ng pananampalataya na meron ka. Ibig sabihin, kahit kasama niya yung mga disciple, mga kapatid, 'di ba? Dahil sa pananampalataya ng centurion na yon, hindi siya yung mamamayan ng Panginoon. Pero, 'di ba? Dahil sa kanya, hindi siya disciple ng Diyos. Pero nakita ng Panginoon ang pananampalataya sa mga Gentile na naging kontra sa mga religious people.
Amen, na naghahanap ng miracle sa Panginoon. Sabi niya po sa Matthew 15:31, kaya't namangha ang mga tao nang makita nilang nakapagsalita ang mga pipi, gumaling ang mga lumpo, nakakalakad ang mga pilay, at nakakakita ang mga bulag. Kaya't pinuri nila ang Diyos ng Israel. Amen? Di ba po? Nakakalungkot na tayo minsan mga mananampalataya, mga tinatawag na prayer warrior, pero sometimes may doubt tayo sa Diyos na dapat hindi nakikita sa atin. Na sometimes, minsan tayo pa. Amen? Tayo pa po yung hindi naniniwala. May isang sample din po ako dyan sa Bible. Nakita nyo nung pinagpe-pray nila si Peter na lumabas, na makalabas po sa kulungan. Nagdadasal yung mga prayer warrior ng panahon na yon. Pero nung kumatok si Peter, hindi sila naniniwala na si Peter yon. Pero pinagdadasal nila na palabasin si Peter. Minsan ganun tayo, di ba? Nagdadasal tayo for the result ng panalangin natin. Pero pag tinugon ng Panginoon dahil pinalabas si Peter nun sa kulungan na hindi nila namalayan. Amen? Dahil gumawa ng himala ang Diyos, nasa harap ng pintuan nila, hindi pa rin sila naniniwala. Yun yung tinuturo sa atin ng Panginoon na huwag tayo magkaroon ng unbelief dahil hindi natin nakikita ng mga mata natin. Manatili tayong naniniwala sa Panginoon kahit wala tayong nakikita dahil alam natin kung sino siya at kilalanin natin kung sino siya. He is our Messiah. Tagapagligtas. Amen? Kapatid, sometimes naniniwala tayo that we are saved, that we have salvation, pero yung mga klase ng mga sakit, di ba? Mga bagay na imposible, hindi tayo naniniwala sa Panginoon. Provision, pero naniniwala tayo sa pinaka-miracle na binigay ng Diyos sa atin. I believe, salvation is the best miracle na binigay sa atin ng Panginoon. That by grace na maniwala sa Kanya, lahat tayo kandidato sa impyerno, pero hindi tayo pinahintulutan na pumunta ron ng Panginoon. I think that's the best miracle na dapat panghawakan natin. Pinanghahawakan natin, pero hindi tayo naniniwala sa ibang miracle pa na pwedeng gawin ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya dito pinapakita sa atin, huwag tayong maging katulad ng mga Pariseo at Saduseo na kailangan pa nating makakita ng himala bago tayo maniwala. Amen? Let's believe to the Lord ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Kung paanong minamahal natin ang ating Diyos na buhay at naniwala tayo na tayong naligtas, ganun din tayong maniwala sa Kanya. Buong kaluluwa, buong pag-iisip. Amen? Kaya dahil hindi pa sila sapat, unconvinced pa sa kanila, even yung mga patotoo from Matthew na binasa natin hanggang sa Matthew 15:31, lahat ng yon. Di ba? Andito po tayo sa kwento na yon. From Matthew 15, tumalon tayo sa Matthew 16. Hindi sila na-convince sa mga signs na yon and miracle wonders ng Diyos. Humihingi pa sila ng galing sa langit. Anong sabi ng Lord? Hypocrite! You know how to discern the face of the sky, but you cannot discern the sign of times. Di ba? So si Jesus po, kinondemn sila na mga hipokrito kayo. Di ba? Mga confident kayo sa pagbabasa ng panahon, di ba? Alam nyo pag madilim, alam nyo pag uulan. Nape-predict ninyo yung weather. Amen? Na nakasurround sa inyo, naka-around sa inyo. Di ba? Kahit galing pa yun sa kalangitan, pag tinanaw nila, ay uulan ngayon. Pag nakita mong madilim yung kasi nakikita mo, dark. Di ba? Pero yung mga signs regarding the Jesus Messiah, yung mga credential right before their eyes, na pinakita ng Panginoon, yung mga proof, hindi nila na-discern. Amen? Di ba po? Nasaan yung discernment nila? Kung talagang sila ay may discernment po, they cannot discern yung Messiah na nasa harapan na nila. They still ask for the sign. Amen? Kaya makikita natin dito, Jesus wasn't only one noticed the hypocrisy in His day. Hindi lang si Jesus po. Even the Jews of Jesus' day had a proverb saying that if the hypocrite in the world were divided into 10 parts, Jesus would contain 9 of the 10 parts. Amen? Dito makikita natin na you cannot discern the sign of the time, sabi ng Panginoon. Si Jesus po mismo ang nagsabi noon sa mga religious leader. Amen? His own day regarding sa sign po for even nung first coming niya, hindi nila na-discern. Even may mga prophecies at circumstances at ebidensya po na dapat malinaw para sa kanila yung signs of the time. Amen? That the Messiah had come.
Pero hindi nila nakita. Many people, marami sa kanila, even today po, even sa panahon natin ngayon, we are blind sa signs of the time regarding po sa second coming ni Jesus. Alam niyo po, itong mensahe na to, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Huwag tayong matrick ng mga deception ng demonyo sa mundong ito. There is also second coming na sinasabi sa atin ng Panginoon. Huwag tayong magkaroon ng division. Huwag tayong madala ng mga pag-aaral po na nagbibigay sa atin ng paghihiwalay at pagwawatak-watak. Masyadong nakatutok sa pag-aaral pero nakalimutan ang pagiging loving. Nagkaroon ng knowledge pero nakalimutan ng wisdom. Amen? Natutok sa pag-aaral pero nakalimutan ng understanding. Mga kapatid, don't be wicked. Sabi ng Panginoon dito, a wicked and adulterous generation seek after sign. Diba? Sa English po ito, binabasa ko sa English po. Kaya dito nire-remind tayo ng Panginoon, kapag ikaw ay hangal, pag sinabing wicked, ito yung mga gumagawa ng masama. Mga adulterous, diba? Gumagawa ng masama. Itong generation na to, magsisik ng sign. Amen? Dito nire-remind tayo ng Panginoon na sign alone convert no one. Kung nagtitiwala lang tayo sa mga nakikita natin na sign, hindi ito makakapagpalapit o makakapagligtas sa tao sa salvation. Marami pong pwedeng magpakita sa atin, pwede tayong malinlang. Even ng mga sorcerers, di ba? Ng mga magician, ng mga anong tawag din, mga nagtatawas na mga tao na nilalapitan. Kung yun lang ang binibigyan natin ng halaga, yung mga nakikita natin na signs na yon, hindi yun pwedeng magbigay ng much confidence sa atin. Hallelujah. Hindi yun ang maglalapit ng kaligtasan sa mga tao. Kasi pwedeng nagsisik lang sila ng kagalingan, pero yung spiritual nila patay pa rin. Amen? Kaya huwag tayong maging wicked at adulterous. Kasi yun ang problema sa atin ngayon. Nagiging mahina tayo. Amen? Kaya itong Bible nagbibigay sa atin ng repeated example. Paulit-ulit po na example ng remarkable sign po. Para maniwala tayo. Dahil madalas, hindi tayo naniniwala sa Diyos. Sa atin na lang po, hindi ko na inaano yung mga unbeliever. Kasi believer na tayo eh. Sometimes we don't believe. Hanggat hindi natin nakikita. So sabi ng Panginoon dito, no sign shall be given to it except the sign of Prophet Jonah. Diba? Yun din po ang sinagot sa kanila. Hindi nagbabago yung sinasabi ng Panginoon. Bakit? Jesus promised a sign. Amen? Na magbibigay po ng kapangyarihan sa mga taong nananampalataya sa Kanya. His resurrection. Amen? Dito po, makikita natin, sa previously mentioned po, the sign of the prophet Jonah. Sa Matthew 12:39 hanggang 41, dito po, malinaw na sinabi ang explanation po ng His coming resurrection. Amen? May mga nagtuturo kasi na naging pasaway si Jonah. May maling doctrine, 'di ba? May maling pagtuturo na naging pasaway si Jonah, yun na pagiging pasaway o paglihis niya sa pag-utos ng Panginoon. Pero kung aanuhin yung malalim po, naging masunurin si Jonah. It's just, meron talagang, sa kwento po na yon, meron talaga na pagpapahayag si Jonah na alam niya ang puso ng Diyos. Kilala niya ang puso ng Diyos. Alam kong mahabagin ka at maawain. Gusto mo akong mag-announce sa Ninive ng ganon, pero alam ko naman na papatawarin mo sila. Alam yun ni Jonah. Alam ni Jonah ang puso ng Diyos. Siya mismo ang nagsabi doon sa kwento na yon na mahabagin ng Diyos, hindi hindi siya mabilis magalit. Siya mismo ang nagdeklara noon. Amen? Di ba po? Kaya alam ni Jonah na parang minsan kasi ginagamit tayo ng Panginoon na mag-preach ka doon, di ba? Sabihin mo sa kanila na ganito, Lord, di ba? Na paparusahan yung Ninive. Sometimes may hindi rin naniniwala sa atin. Pero mahalaga sa Panginoon ang bawat kaluluwa. Inuutusan niya tayo na mag-preach, magpahayag ng good news, ng magandang balita sa ibang lugar. Even lahat yun sinasala niya. Hindi lahat maniniwala sa Kanya, pero mahalaga ang bawat isang kaluluwa sa Kanya. Na pinakita din ni Jesus o ni Yahweh kay Jonah nung panahon na yon sa pamamagitan ng puno.
Kung mahalaga sa iyo ang buhay ng puno, masigit na mahalaga sa akin dahil ako ang nagbigay niyan. Amen? Basahin ko po sa Matthew 12:38-41. Sabi niya dito, sinabi naman sa kanya ng ilang tagapagturo ng kautusan at pariseo, Guro, maaari po bang magpakita kayo sa amin ng isang palatandaan? Sumagot si Jesus, lahing masama at taksil sa Diyos. Naghahanap kayo ng palatandaan, ngunit walang ipapakita sa inyo, maliban sa himalang nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabi na nasa tiyan ng dambuhalang isda. So meaning, this is prophecy, kapatid. Propesya po yung nasa loob ng isda, no? Nasa bibig ng isda si Jonah. It is a prophecy na nagpapahayag po na 3 araw, sabi doon, na ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi rin na nasa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, tatayo ang mga taga-Ninibe at sasaksi laban sa lahing ito, sapagkat nagsisisi sila matapos pangaralan ni Jonas. Ngunit higit pa kay Jonas ang naririto. Amen? Nakita niyo po yon. So, ito po ay naging sign na ito po ay propesya. Isang propesya na mamamatay ang Panginoon sa loob ng 3 araw, ngunit mabubuhay siya. Di ba po, pagkatapos ng 3 araw? Hallelujah. At doon, marami pong naligtas. At sabi ng Panginoon, ito, nagpahayag din sa ang Panginoon sa kanila, hindi sila dinirect ng Diyos. Walang ipapakita sa inyo, sabi ng Panginoon, kundi ang ipapakita lang yung katuparan, amen, ng gagawin ng Diyos, na siya ay mamamatay, ngunit, sabi niya nga, itatayo niya ulit ang church na yon sa loob ng 3 araw. Amen? At ito rin po, amen, na ito yung similarity, yung kwento ni Jonah is similarity po between kay Jonah and Jesus. Na si Jonah po nag-sacrifice din ng kanyang sarili. Amen? Para sa ibang tao, para maligtas. Kung malalaman niyo po ang totoong kwento ng mga taga-Ninibe, mga ano po sila, pumapatay talaga ng tao, mga karumal-dumal sila, pumupugot ng ulo, sinasabit yung mga ulo, ganun sila. Pumatay. Karumal-dumal talaga sila. At kaaway sila ng mga mamamayan katulad ni Jonah. Kaya po ayaw pumunta doon ni Jonah kasi pwede rin naman siyang mamatay doon kung tutuusin. Pwede siyang patayin doon. Pero dahil siya iprotektado ng Panginoon. Amen? At yun is gagawin niya para sa Panginoon dahil inutusan siya ng Diyos. At alam niya, napapatawarin yun ng Panginoon, yung mga tao na yun. Kahit pa ganun kasama. Amen? Kaya yung sakripisyo na ginawa niya para sa ibang tao, para maligtas, ganun din po yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. Amen? Na si Jonah po, hallelujah, nag-disappear po siya from all human view in doing this. Dahil sa paggawa noon, naglaho siya ng 3 araw. But Jonas was sustained the days when he could not be seen. Diba? Ipisipin niyo po, 3 araw wala si Jonah. Pero buhay siya. Amen? At niluwa siya ng isda sa mismong lugar kung saan siya dinadala. Sa mismong lugar kung saan siya tinawag. Amen? Even kahit ayaw niya. Diba? Dahil alam niya na ililigtas din yun ng Panginoon yung mga tao na yun. Si Jesus din po ganun. Diba? Dahil sa pagmamahal ng Ama, kailangan niyang sumunod bilang anak. Diba? It is the love of the God first. Amen? Kaya sumunod si Jesus sa kanyang Ama. Dahil alam niya na wala nang ihahain sa atin. Wala nang righteous people. Wala nang makita ang Panginoon. Diyos Ama na ihain para tumubos sa lahat ng pagkakasala natin. Kaya wala siyang choice. Diba? Isinerve niya yung mismo niyang anak for itself. Para maging katanggap-tanggap sa kanyang trono. Amen? At ganun din po ang nangyari kay Jonah. He came back after 3 days. Diba? Back from the dead. Kasi kung kayo po ay swimmer, alam nyo po na namatay talaga si Jonah sa kwento na yon. Amen? Kung bubulay-bulay nyo po ng mas malalim ang kwento ni Jonah, namatay po siya. Even sa panaginip niya, even sa panalangin niya, sinabi niya doon, na dinala mo ako sa mga bangkay, di ba? Na mga patay. Amen? At naalala ko ang pangalan mo, Yahweh. At tumawag ako sa iyong pangalan. Kung babasahin niyo po yung Jonah, ano yun niyo po, meditating niyo po, namatay talaga siya doon. And even practically,
Kung ikaw ay swimmer, kaya nga yung mga nagsuswim sa seaweeds, amen po, di ba? Kailangan nila ng oxygen kasi wala kang hangin sa loob. Imagine niyo na lang, he was dead that time. Pero niligtas siya ng Diyos at pinakita sa kanya ang kabutihan at kahabagan ng Panginoon na kailangan niya ring ipakita sa mga tao sa Ninive. Amen? And time will come, mga kapatid. Sa kwentong ito, yun lang ang sinabi ng Panginoon sa kanila. Yun lang ang masasaksihan nyo na sign. Di ba? Yung katulad ng kay Jonah. Kay Propeta Jonah. Na mamamatay siya at muli siyang mabubuhay. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon and to God be the glory and we all believe na ito po ang nasaksihan ng mga Pariseo that time. At ganun din po tayo, mga kapatid. Habang tayo po ay naghihintay sa Panginoon sa kanyang second coming, huwag po tayong mabuhay sa sign lang. Mabuhay tayo sa pag-ibig ng Panginoon na alam natin na siya'y nagmamahal sa atin at lahat ng pinangako at covenant ng Panginoon sa atin ay gaganapin niya. Hindi dahil nakikita ng iyong mga mata, kundi dahil sa paniniwala at pananampalataya mo sa Panginoon. Amen? Wala pong naliligtas sa sign lang. Sa pananampalataya po tayo at by the grace of God tayo naligtas. Amen? Kaya maging masayahin po tayo, maging magalak tayo, maging matiisin po tayo sa lahat ng bagay. Magpakatatag tayong lahat. Yan ang bilin sa atin ng Panginoon habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik. Mga kapatid, babalik po ang ating Panginoon. Dinala niya ang kanyang katawan sa langit dahil babalik din siya dito na dala-dala ang same na body na ginamit niya nung siya ay umakyat sa kanyang ama. Amen? Hindi inuod ang katawan ni Jesus, alalahanin ninyo. Dinala niya po sa kaharian ng kanyang ama, ang kanyang katawan, dahil nangako siyang babalik din siya. Same thing kung paano siyang umakyat. Kaya purihin ang Panginoon and to God be the glory po. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa mensaheng ito. Patuloy niyo kaming, Panginoon Lord, puspusin ng katotohanan at hindi kami matrik ng lahat ng mga kasinungalingan sa mundong ito, Ama. Lord, mahusap ka sa pamamagitan ng iyong mga salita, O Diyos, at mapuspos kami ng katotohanan, Panginoon, dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa amin. Purihin ka, dakilang Diyos, sa pinakamataas na pagsamba hanggang sa muli mong pagbabalik, Ama. Madatnan mo ang bawat isa sa amin na sumasamba ng tapat sa iyo. Panginoon, nag-aalay ng buhay sa iyo. Lord, naglilingkod para sa iyo, Panginoon, at sa mga tao na pinagkatiwala mo sa amin. Dakilang Diyos, Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Dakilang Ama, salamat po sa pagpapala ng iyong banal na salita sa araw na to. Purihin ka at lulhatiin ka sa pinakamataas na pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Purihin po ang ating Diyos na buhay. Amen. Wow. Salamat po sa buhay mo, Sis Beverly. Salamat po. Purihin po ang Panginoon. Nakaka